Praise the Lord! Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Dios nga Domingo na po. Gihiusa na upagsab kita sa Dios aron siya atong hiusahan sa pagdaig o pagsimba, paghatag og mga pagpasalamat sa mga butang nga iyahang gitagbo, gihimo, gibuhat sa atong matag usa ka kinabuhi. Usa ka semana na usab nga padayon kita og nakita sa Ginoo, nakaplagan sa Ginoo nga giuna nato siya. Una pa man ang mga butang nga mga gibuhaton, siya atong giuna. Diha sa ato ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog, nalipay kog dako kay ikaw aniya igsoon. Nalipay kog dako kay ikaw aniya, nalipay kog dako kay may kauban sa sabta. Nalipay kog dako kay ikaw misimba, sod ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw aniya, nalipay kog dako kay may kauban na sabta. Nalipay kog dako kay ikaw misimba, sod ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang kanananak sa Diyos, adunay panagiusa, pagkakikil kalintang na, kahariyon na akong magawat ang akong hamon, igsuot ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang kanananak sa Diyos, pagkahiusa. Padayon kita sa unahan, atong simbahon karon ang atong buhi nga Dios. Magabasa akong pulong makita diri sa Salmo 117 verses 1 and 2. Daiga ang Ginoo tanang kanasuran, daiga ang Ginoo tanang katawhan, kay gihigugma kita niya pag-ayo ug ang iyang pagkamaunongon mulungtad sa kahangturan. Daiga ang Ginoo. Praise the Lord as we sing that song, Power of Your Love. Duolo nato karon ang presensya sa atong buhi nga Dios. Uban sa masimbahon nga kasing-kasing, mapasalamaton nga kasing-kasing. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Yes, Lord. Lord, I come to love the weaknesses I see in me, will be stripped away by the power of your love. Yes, Lord. Hold me close, let your love surround me.
Dagang yon ako si Pastor Elmer Ruaya alang sa opening prayer. Kanimo o Dios ni ining orasas kabuntagon. Aniya o Dios ang among kaugalingon, among ihalad, ingon nga buhing halad o Dios. Itugot Ginoo nga ikaw magadawat sa among mga pagsimba karon, sa among mga pagdaig diha sa imong Ginoong trono. Itugot o Dios ang imong presensya magapanglihok sa among taliwala. Ug ikaw lamang ang simbahon diha sa espiritu o kamatuoran. Dalaygon ka o Dios nining adlaw sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. O nataga na itong kusog nga pagpalakpak kung pagdaing at umuwi nga Diyos. It's a new day to celebrate, to rejoice in the presence of our God. Come on. Ipatugbabaw sa imo ang tingog. Supuno sa kalipay na sa tumuwi nga Diyos. Pwede ba tamo sabay? Ug musyagit na sa tumuwi nga Diyos. Ug hallelujah. Come on, let us shout. Hallelujah to our God. Get ready. In 3, 2, 1, shout. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I've got a God who is for me, and He's known for making a way. He won't abandon, so I wouldn't have to. All glory belongs to His name. He's faithful. I've got a God who is faithful, far more than I could explain. In every season, in spite of my weakness, He gave me a song I could sing. I came to praise, let's Lord. I came to praise, that's why I woke up today. That's why I woke up today. We came to praise, I came to praise. One, we say, hallelujah. You get all the praise. We say, hallelujah. You get all the praise always. I've got a God who's been faithful. Yes, Lord. More I could explain. Through every season, in spite of my weakness, He gave me a song. We came to praise. I came to praise. Yes, Lord. I came to praise. That's why I woke up today. That's why I woke up today. We came to praise. I came to praise. Come on, let's sing.
stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God. If we are for God, then who can be against us? Said if our God is for us, who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then come on, declare. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what? Come on, just declare. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Yes, Lord. Who can stand against? Come on, let's continue to declare our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, come on. Our God is greater. Come on, just declare. Our God is greater. Come on. Patugbabaw mo tingog diya sa tumuy areas. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, declare. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, come on. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Come on, for the last time, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Awesome and power, our God. Our God. You are greater, Lord. You are greater, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, Lord. We declare that you are greater. Declare that you are stronger. You're higher above all else, oh God. Kami tanan na sayo diri, Lord. Kalabaw ka sa tanan. We will continue to declare. We will shake the earth of our praises. Oh, Lord. Yes, oh, God. Hallelujah. Declare you are great in our lives, oh God.
Hallelujah. Lord, just raise the praises. Continue to declare. Hallelujah. Hallelujah. Greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, but just declare. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Hallelujah. Our daily should be more than Lord God to say your grace. We want more of you, God. Thank you for setting our hearts, Lord. Hallelujah. Oh, and let us continue to welcome the presence of God. Continue to welcome the Holy Spirit to come. Come, Holy Spirit. Yeah. Let us sing. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Just come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Fall upon this place, oh God. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go. Come on, ipatugbabaw. Itaas sa itong kamot niya sa itong buwing Diyos. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer
I worship you, Spirit and in truth. Come on, continue to welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Come on, now you are Holy Spirit. I need your anointing. Come with your power. Come on, just say it to our God. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love. Come on, we're reaching, oh God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit, and come on, just reach it to our God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. Hallelujah. Just sing your praises. Oh Lord, we're reaching for your throne. Hallelujah. Come on, ipatugbabaw yung tingog. I'm reaching for your heart. All my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. We're reaching for your throne. You hold my life in your hand, drawing me. Come on, just pakigsuriya diya sa itong buhay nga Diyos. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit. And come on, padayon sa pag-reach out ng buhay nga Diyos. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in. Come on, let's shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing.
sing for joy. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I say. Nothing compares to the promise I've mine. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I'll love you, forever I'll say. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. We'll continue to sing. We sing joy in the works of your hand. Hallelujah. Yes, Lord. Nothing can compare, oh God, sa promise that I have in you, Lord. Ang Lord, wala na may angay kabalakan, o Dios, for we know kung kinsa nga Ginoo nga naggunit sa matag humas sa among kinabuhi. That's why, Lord, ang among buhaton na gyud to glorify you, to praise you, O God. Hallelujah, Lord. Lord, sinugdanan pa lang ni simong pagabuhaton na Dios. We want more of you this day, O God. Hallelujah. And we will bring back all the glory, honor, and power and adoration to our God. Kumalatagan at magkusog, magpalakpak, pagdaring at umuwi nga Diyos. Hallelujah.
Adlaw kita sa pulong sa Ginoo nga pagadalon sa iyang alagad, Pastor Elmer Ruaya. Okay, maayong buntag sa Matagusa. Maayong buntag sa mga kaigsunan diri sa CHF. Akong gihangyo nga mo pahiluna ta sa atong mga bangko. Salamat sa grasya sa Dios nga nakahimo ta sa pagsimba, mga pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Tong ginasimba ang Dios diha sa espiritu o kamatuoran. Salamat sa atong worship team. Ilang kinabuhi, ilang gihalad diha sa Ginoo. Niya ato pong gi-welcome si Rick uban sa iyang misis na sila ni Simba. Mga gagmay pa ni sila sa una, diri magsimbahan. Naminyo naman si Rick pod. Welcome diri sa CHF. Ang atong kisami igsoon, hapit na mahuman o naman trabaho before ang ordination sa Bernes, humano na nila ni tanan. Pero kinira pang sa sulod ang sa gawas, kanang diha siling sa gawas, pareha sa siling diha sa parsonage ang style. Manang salamat sa Dios sa mga kaigsunan nga naga-suporta. Moabot yung panahon nga ma-aircon gyud diay ni siya. Ma-aircon na. Dili na ka Brad Salome paning sington. Makasimba na tas Ginoo. Karon adto ta sa Word of God, ang pulong sa Dios maoy nag-guide nato, naglig-on sa atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ipadayon nato ang mensahe adtong niagi nga Sunday last na karon, pila na lang ka punto sa maong mga lesson para ma-apply nato sa atong pagpangalagad ingon nga Kristohanon. Ang panahon karon igsoon is dili na gyud pareha sa una nga panahon. Ang Middle East kanunay gihapon ang gira, daghay na nga matay. Base sa statistic, kada segundo na kunoy mamatay nga duha nga tulo ka buok. Meaning kada pitik sa relo, isa ka seconds, duha ka buok ngadto sa 3 ka buok ang mamatay. Ang segundo paspas baya na. Mo average siya mga 120 ka buok ngadto sa sobra 120 kada minuto ang mamatay. Na mostly ang mamatay daw walay Kristo sa ilang kinabuhi. Unya sa isa ka tuig na ay 60 to 70 million ang mamatay kada tuig. Samot na karon sige gira, doble-doble ang nangamatay. Dinaghan gyud kay inigbuto sa missile, dili ra man tag sa kabuok ang mamatay. Dinaghan man. Unya bisa mga theologian na naga-study sa Word of God, inigkamatay sa tao ang iyang kalag kung walay Kristo, diretso dayon sa Hades. Kanang gitawag og Siwol. Nya kanang Siwol, kuan na siya, kalayo na. Mag-antos na dayon. Seconds lang pagkamatay para ato si Ali Kamini. Ang ilang kuan presentation is inigkamatay nila na kunoy reward nga 72 ka book virgin. Grabe ka kuan, fleshly kaayo nga kuan kanang last kaayo nga klase sa promise nga inigkamatay sa Muslim na ay reward nga 72 ka buok virgin. Tanaw ra na nga klase nga motivation. Pero ang tinuod igsoon kung walay Kristo, inigkamatay niya, seconds ra dito siya sa Hades. Kanang Hades kalayo na siya. Dili na siya ingon nga dili kalayo na siya. Duha man gud ang Hades, pag ingon Sheol or Hades, duha na ka compartment. Mautong nay kalayo o mautong Abraham bosoms. Ang Abraham bosoms wala na. Wala na'y tao diha kay pagkamatay ni Jesus, pag adto niya dito
tanang mga mataro nga nagpaabot kang Jesus Christ, gidala dito sa third heaven. Na ibagong paradise dito. Meaning, ang Kristohanon, inig kamatay karon, dili na mo adto dito, diretso na dito sa third heaven. Mao na giingon ni Apostol Pablo. Pero kung ang tao, walay Kristo, automatic diretso siya. Napila na katawsan ang nangamatay ron. Nagantos, diha. Mao nang ang solusyon is si Jesus Christ, yun. Ang atong paglaom sa atong kinabuhi. Mao nang atong ligunon, ang atong pagtuo diha sa Ginoo, kining panahona is sakto gyud ang Biblia nga moabot daw ang panahon nga ang mga tao mahigugmaon sa dautan, mahigugmaon sa salapi, mahigugmaon sa dili maayo. Okay ra tanan ng magbuhat og maayo normally, pero mahigugmaon na sa pagbuhat. Tanawa tong Senado, dinaganay gud sila dito. Ganahan gyud kayo sila magbuhat og mga bakak, mga kuan. Kung grabe Lord, kining among panahon di na basta-basta ang tinuod tuyokon. Himong bakak, ang bakak himuong tinuod. Naanata ani nga panahon igsoon. Unang mga lagad ta pagpadayon, dili ta muundang, hapit na gyud ang panahon, ang mga takna ba. Dito sa 24 man siguro sa book of Matthew, nag-ingon dito verse 13 ba, nag-ingon dito nga moabot ang adlaw nga ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Ang gugma sa kadaghanan mabugnaw. Meaning, dasig, nakalagad sa Dios, grabing gugma sa Ginoo, pero magbantay ta kay giprapisi di ay nga mabugnaw tungod sa daghay mga pagsulay, daghay problema. May na lang ang krudo kay 70 na lang kape. Nanay 73, may 76. Una-una na po si Pastora Joy sa Siargao. Ni barato-barato na. Munang padayon lang ta sa pagpangalagad, igsuon, dili ta muundang, o samtang nagpaabot ta sa Ginoo, padayon ta sa pagpamuhat sa buluhaton sa Dios. Safety naman ang atong kalag. Ang Ginoong Hesus maoy nagbuhat ana dito sa cross, sa Kalbaryo. Ayaw na mo guna-una nga, luwas ka ako, kay mura mag nakaminos ta sa gihimo ni Jesus sa cross. Nagsige tag question nga, luwas ka ako, imo naman kang gidawat ang Ginoo. Kung imo nang gidawat ang Ginoo, saligi ang pulong sa Dios. Sala manggod ang kanang dili ka mutuo sa gihimo ni Jesus dito sa cross. Sala na siya. Gihimo sa Dios ang tanan, ipadala ang iyang anak, gilansang sa cross, o gunya namatay, naganto siya dito. Unya dili ni mutuuhan. Dako nga insulto sa Dios. Mao nang ang pagtuo diha sa anak sa Dios maoy kaluwasan nato igsuon. Dito sa Romans 10:9, clear kayo dito kung inyong i-confess, inyong isukid, inyong isulti nga ang Ginoo mao si Ginoong Jesucristo. Unya nabanhaw siya, gibanhaw siya sa Dios, maluwas kamo. Mao man gunay ato, nagtuo man ta kang Jesus Christ nga siya ang Lord. Unya tuuhan sa atong kasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios, maluwas kamo. Now ato ta sa atong mensahe sa book of Psalm. Padayon nato ni siya og last na ni siya. Duha ka kahoy ang gisgutan sa Word of God, ang palm tree og ang cedar. Niya ang atong tema is fresh and flourishing. Fresh and flourishing. Kanang word nga flourishing kana bang naga-grow siya o niya naga-develop. Wala mo grow nga, dili lang nag-grow nga, wala ma-develop. Mura bag negro, pareha kang jingjing, negro, niya na-develop. Gwapo ba? Ni gwapo o kuan. Mao nay Kristohanon dapat negro niya na-develop na kompleto og gamot, kompleto og kuan, tiil, kompleto og panghuna-huna, fresh and flourishing, meaning matured. Mga Kristohanon nga negro o gonya flourishing, fresh and flourishing. Kanindot lang tan-awon nga Kristohanon nga makadasig bitaw magkita mo. Malipay ka na may mga personality ana nga
Makakita ka murag madasig mo kagapil. Pero na pa'y personality nga makakita ka murag maluya ug samot ka. Kay puro problema ang atong makuan encounter. Now, next ato sang basahon tong kuan kay mo direct na ta sa Sidar. Kay ato naman tong nakuan gyud ang palm tree. Iyon diri the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. Take note, ingon diri, they still bear fruit in old age. Bisag tiguang na, kini nga mga kahoy, kanunay kapong namunga. To declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Lord, salamat sa imong pulong, diin nagdasig, nagligon ka namo, ang among kinabuhi, ingon nga mga magtutuo, ingon nga matarong tungod ni Kristo, may sama sa palm tree o sa sidar nga naa sa Lebanon. Dalaygon ka o Diyos niini sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ato ta sa sidar, naay mga karakteristik nga atong gitun-an, o niya katong palm tree, daghantay mga lison dito nga atong natun-an o dili lamang atong nahibaw-an, kung dili atong i-apply sa atong kinabuhi. Same pod sa sidar, mao ni siya ang kahoy nga naa sa Lebanon, gitawag og sidar. Naapod ni, actually pila na lang ni ka buok di na kayo daghan karon sa Lebanon. Pero daghan gihapon siya i-compare sa Turkey o sa Syria. Tunga-tunga man ang Lebanon. Mao ning Lebanon, naa diri ang Turkey, naa diri ang Syria, at bang sa Turkey mao nang Greece, nya ubos sa Lebanon mao nang Israel, nya Egypt. Ana man dito Ni kini nga mga kahoy is sikat ni sa ilang panahon. Anya mao ni ang gisulat sa writer nga dapat unsay karakteristik ani nga kahoy mahisama pod ang mga righteous sa Ginoo. Atong i-review. Number 1 is usa nga katangian niini nga kahoy is deep roots. Anang lalom kaayo ang gamot. Lalom ang gamot. For every 10 feet of the height above the ground, the roots go down 30 feet under the ground. Imagine unsa kalabong siya, ang kataas niya diri at 10 feet ra, pero ang iyang ko ang times 3, 30 feet. Unsa may mensahe ana? Dili madali pagkabuwal. Dili madali pagkatumba. Like the righteous or the Christian, kung lalom kaayo ang atong pagtuo, ang atong understanding sa Word of God, sa Ginoo, bisag unsa nga mga pagsulay, dili ta madali mawala. Dili ta dali matumba. Mao ni ang minsay, mao na giingon nga like the cedar in Lebanon. Kay daghan man tay mga pagsulay, daghan man tay mga problema nga moabot sa ato, nagkadaiya nga sizes nga problema na kung lalom kaayo, kung ingon niini nga klase sa kahoy sa Lebanon nga makita 10 feet ra pero ang kalalom di ay arang laloma di ay ang gamot is bisag unsa nga mga pagsulay mubarog siya. Same pod sa mga magtotoo. Especially sa pamilya, sa magtiayon. Kaya mao man ang ginatarget pod sa yawa nga bungkagon, mabuwal ang pamilya. Na kung lalom ang atog yung kuan sa relasyon sa Dios, dili ta matumba. Kay rooted and grounded ang atong relasyon sa Dios. Ikaduha, penetration. The tips of the rods are equipped with a substance that allows them to drill throughout the toughest of rocks and continue the deep rootedness of the tree. Kuyaw po ni siya og katangian di ay nga gamot kay dili lamang lalom ang iyang mapenetrate nganong lalom tungod kay grabe ka sharpen kanang cane kaayo. Ana bang hait kayo bisag bato nga bantilis magahi mutidlom gyud siya. Kuyaw na nga klase nga gamot. Mao nay gitawag og penetration. Mo penetrate siya. Na unsa may application ini sa ato mga Kristohanon nga sharp ang discernment. Dali kasabot sa pamuhat sa Ginoo.
sharp og understanding sa will sa Ginoo. Karon lang og dili mo operate ang gift of kining discernment sa mga Kristiyanong karon sa atong nasod. Wala kas passing. Pero dali ra sabton kung naa kas Ginoo sa kabubuton sa Dios, pwede na lang nimo i-differentiate ang atong gobyerno karon, iya sa yawa, iya sa Dios. Ana na lang. Kung nakasabot ka, kung imong naa kay discernment, igsuon pareha atong leon o katong usa. Ana ra ka simple, kinsa may iya sa yawa, kinsa may iya sa Dios. Magpili na lang mo. Now, kung naa nga discernment, grabe ang penetrating kuan ba kanang skill. Wala dal kaayo ang understanding kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi karon. Kuyaw ang mga tao karon. Next. Mao ni siya ikatulo is usefulness to others. Serve to provide for the needs of other living things such as birds or etc. Kuyaw po di ini nga kuan klase kay gamit kaayo siya para sa uban. Ang iyang kahoy pwede himuong furniture o dako na ang kahoy daghay langgam nga magsalag, meaning maka-benefits ang uban. Ang iyang katangian is mo serve sa pag-benefits sa uban. Ingon usab niini ang mga righteous, mga anak sa Dios nga daghay ma-bless, daghay mapanalanginan nga uban nga mga katawhan. Moingon sila nga ganahan ko ato ni brother, ganahan ko ato ni sister kay mabliss gyud ko sa iyang kinabuhi. Sama ani nga kahoy igsoon kining sidar, daghay gamit para makabenepisyo ang uban. Mao ni giingon nga sama sa kahoy nga sidar ang mga righteous. O sa isusama, example, mahimo kang kining blessing sa uban. Mahimo kang panag-ignan sa uban. Daghay mga Kristohanon nga ang mga anak ilang sundon ang pagtuo sa ilang ginikanan kay na-bless sila. Mao ni siya ang usefulness to others. Atong tan-awon sunod kanang Psalm 104. Review naman lang ni. The trees of the Lord are well watered, the cedars of Lebanon that He planted. There the birds make their nest. The stork has its home in the junipers. Mao ni siya ang katangian ani nga kahoy nganog yung gisulat sa tao sa Dios nga ang mga righteous sama sa kining kahoy nga sidar tungod kay naani ingon ani nga katangian igsoon. Inay mo katapad ko siya nga mahimo kang blessing sa uban. Dili kay daghay mabackslide tungod nimo. Dili maayo siya na may uban nga istorya nga sa simbahan. Dili makatubo-tubo kay daghay mabackslide sa kinaiya. Murag dili Kristohanon daw kuno og mga kinaiya. Nga kasi ay mong katabad diyan magbantay ta basig daghay na backslide sa ato. Naarabay sa Biblia nga kung ikaw kuno mao hinungdan nga na backslide, imo kunong ikaw ng bato sa dito sa dagat unya ihagbong ka tungod kay ikaw mo hinungdan na katong imo igsuo nawala sa Ginoo tungod sa imo. Mao nang ingna imo kaugalingon pangutan nga matarong bago. Tarong ta tungod kang Kristo. Kini lang atong kinaiya kay kuanon man i-sharpen man i-shape man sa Ginoo kini atong kinaiya. Dili man gyud ta perfect sa atong kinaiya sa atong kaugalingon ba. Mao na giingon bitaw sa Word of God, Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, yet not I live in me, but Christ liveth in me. Dili na ta ang nabuhi tungod kang Kristo kay gipakamatian man ta kang Kristo. Pero ang sunod na the flesh that I have now, nga naaman ta sa unod, mao ni ang atong ikinabuhi sa pagtuo kining unod. Usay magsimplang-simplang man Pero ini kasimplang-simplang dili man affected ang imong relasyon sa Dios kay na may provision pangayo og pasaylo. Na may panahon nga ang atong kinaiya maayo karon nga oras taud-taud gisapot ka. Mao nang
ang provision sa Dios inga pangayo lang og pasaylo kay naa pa man ka sa unod. Naa pa man ka sa unod. Na og di ka mangayo pasaylo na sige na pud na abot na nga klase sa sala hangtod mawala ka sa Ginoo. Mao nang salamat sa grasya gyud sa Dios. Kay kung balaod pa sa Dios, wala na. Dugay ratanggi tambog dito as dagat unya hiktan og bato kay kung balaod pero salamat kay grasya sa Dios. Sa dihang makasala ta mangayo ta og pasaylo sa Dios. Amen. Mao ning mahimutang blessing. Mahimutang blessing sa atong kinaiya, atong batasan. Dagay pa yung mga wala mga lagad sa Dios nga mga maayog yung batasan. Di ba? Kakuan mo makuha ka sa ilang batasan pero ang problema lagi kay kung diha ara dili man na magsilbi. Kanang imong pagkamaayo, kanang imong pagkamatarong kung wala si Kristo, trapuhan ra man lagi. Mao nang kinahanglan gyud nga mga lagad sa Ginoo dawaton ang Ginoo. Nya kining atong kinaiya, salamat sa Dios kay naay word of God. Naay pulong sa Dios nga magpahinumdom nato. Nya magprayer ta, magbasa ta, magdevotional ta, plus prayer meeting pa, plus simba pa, di mao nay magpahinumdom sa ato ang pulong sa Dios. Nay one time atong gi-share nako atong Miyerkules nga niabot sila ni Jesus Christ sa Bethany. Unya uban ang mga apostoles, unya si Marta pod na malingki kay magbiko siguro sila ni Marta, sila ni Maria. Surigaw nung yun ang huna-huna, pastor, kay biko man. Kanang Bethany, mura na siya og lasang. Panabo City, mura Jerusalem. Ang lasang, murag Bethany. Ingon ana ang distansya. Dito sila ni Jesus Christ. Pag adto nila ni Jesus Christ naman si Marta, close man na nga pamilya. Gi-invite ni Marta dito sa balay nila. Ni abot si Jesus Christ dito, ang mga apostolis, itong mga apostolis, nagkinindatay na sila kay nagkagod naman og lubi si Marta. Si Maria na busy na minaw kang Jesus. Minaw siya sa Word of God. Si Marta nagkapuliki na. Ingon dayon si Jesus, ingon dayon si Marta, niduol siya nga, Ginoo, ing naragod na akong ison si Maria nga, tabangan ko dito kay kapuliki na ko dito Nang hupaw yung Ginoo, ang Ginoo in taon, ingon siya, Marta, kaduhag yung isulti Marta, nagkapuliki ka aning mga butanga. Pero saray napili ni Maria nga pinaka-importante katong presensya sa Ginoo. Naman siya sa presensya sa Ginoo, naminaw sa Word of God. Usahay kita, nagkapuliki, nagyutas kalibutan. Di na ganit kaabot din prayer meeting, lagi. Mas importante, meaning ang mensahe ana is, the most important or the most essential in the life of Christian is the presence of God. Mas importante sa tao, sa Kristohanon, ang presensya sa Diyos kaysa anang trabaho. Di ba na may uban nga, mas pastor, ako lang gitiwas, mas bisan, imo pang tiwas na or iundang nimo. Importante pag yun ang presensya sa Ginoo. Mao nang sa simba igsoon, mas importante ang presensya sa Dios kaysa atong mga trabaho. Mao nang palingkamutan nato nga makaabot ta diri kay naa ang presensya sa Ginoo. Pero wala pud mag-ingon siya nga sala baya na Marta, sala na. Wala. Ang punto lang sa Ginoo is i-priority nato ang iyang presensya compare sa atong pagpaningkamot. Pwede raman nato na i-plastar, i-balance. Wala man mag-ingon si Jesus Christ nga Marta, sala baya na. Kay mga apostolis, hagbay ra pong gusto. Maura man ning gapon sa ato, kanang mga misita ta, na pastor, kauban, kami pastor Romy sa una sa Diwalwal. Kuan mi ni Pastora Joy, kay kuyog man mi. Pag bisita, magoy snacks. May snackon. Na okay na tana to. Pagkasunod na po, balay, snacks naman po. Pastor, di, muana mi nga, humana brad, nag-snacks namin dito. Samot na to si Atinayde, yung asawa niya, muana daw nga, ayaw na brad, kayo humana mi nag-snacks. Ano, Pastor Rumi? Gigay mo isnak. Dagay, normal gina di ay sa una nga panahon. Pero ang punto diri is, ang mensahe is, dapat ang importante sa Kristohanon ang presensya sa Dios. Kanang pagpaningkamot, gi-comment po ta sa Ginoo ana nga dapat kugihan ta, maningkamot ta.
Pero sa time nga mag-ilog na asa may unahon, ang presensya sa Ginoo. Kay niingon man ang Ginoo, Marta, Marta. Ay. Si Maria napili niya ang pinaka-the best. Naaman si Maria og ang presensya sa Ginoo. Naaman si Jesus Christ naglingkod. Unsa may pinaka-importante is ang presensya sa Dios igsoon. Example, pastor. Example sa prayer meeting. Unsa may yung mga trabaho nga pwede natong i-compare sa pareho ra ni pastor sa presensya sa Ginoo. Wala oy. Prayer meeting mano ako na lang bitaw giingon nga kung di gyud mo makaari diri pagampo lang mo kay basig nilabay ra Miyerkules wa gyud mo kaampo sa inyong balay. Nahurot ra dito kuan. Okay man ang pagpaningkamot sa lodog gyud ko pagkakugihan. Pero mas importante ang presensya sa Ginoo. Amen. Atong palakpakan ang Dios ana. Hallelujah. Mao nang kini atong kinabuhi igsoon is mahimo siyang blessing sama sa sidar. Amen. Next. Ikaupat. Kini nga katangian. Nindot po ni siya. Number 4, resistance to decay. The sap of cedar serve as a natural repellent to harmful insects and fungi. Kanabi taong tagok di ay ani nga kahoy, kuyaw di ay na siya nga panlaban sa mga insekto, kanang harmful nga mga insekto, kanang makadaot si Kuya Hel, murag suwito ani, kay mao man ni ilang gi-estudyuhan. Kini di ay nga klase nga kahoy, ang iyang tagok is pinaka the best nga panglaban sa mga makadaot nga insekto. Now, natural repellent to harmful insects and fungi. Unsa may application ani sa mga Kristiyanon? Sama sa righteous, mga righteous sama sa sidar nga kahoy, nga naa di ay pang-alkontra sa tanan nga atake, pag-atake sa kahoy, naa ay pang-alkontra niya. Same po nato, ingon nga mga Kristiyanon, naatay Kristo sa atong kasing-kasing, naay Holy Spirit, nga mo'y pang-alkontra nato sa mga kaaway, sa buhat sa kangit-ngit, igsoon. Na may atake sa kaaway, sa paghimo, pagbuhat og sala nga itukmod ta or mga temptation og unsa man is naay Word of God, naay Holy Spirit, naay Ginoo nga maoy mual kontra ani aron dili ta makahimo og sala. Now, pareha tong isa ka preacher ingon siya nga kana kunong paghantak tong nag-preach siya ba nga pastor. Yung sa klarohon ta mo, kamao magkuana. Bisag pastor na ka, pastor? Oo. Kasayon naman ang hantak ka ng hantag iana raman na. Nga naman di ko kabaluan na. Pero dili na kumubuhat ana kay naa na ang Espiritu Santo sulod sa akong kasing-kasing. Naanay panglaban sa mga dili maayo sa atong kinabuhi. Kasayon ra nang red horse. Ako, paim na, di ko kamawana. Ibutang naman na sa baso na tungapon. Kasayon ra na. Pero di na kumukuha na kay naa naman ang Holy Spirit sa atong kasing-kasing. Kasayon ra nang moadto kag diskuhan. Moapil ka dito sayaw-sayaw. Ako grabe nga proseso na sa una nako kay dugay ko pagka born again ako, gidawat na ako ang Ginoo, simba nako. Pero dugay na nga proseso. Nidagan pa og tuig. Pero maglisod gyud ko og kuan kay de gyud magbasta kung mao ni nga kinabuhi. Nangalagad nako, nisimba nako, mo daig nako sa kan. Pero pag ingon sa akong mga barkada sa una nga lakaw, kabalo na ko adto dito. Order Sprite. Pero nasa sulod sa kuan diskuhan. Pagdawat nako sa Ginoo, instant ba? Wala oy. Nidagan pud og isa ka tuig. Tungod sa grasya sa Dios, tungod sa Espiritu Santo, nga strong kayo namuhat sulod sa akong kasing-kasing, nibiya gyud ko adto nga mga klase sa mga barkada. Meaning, naay repellent, natural repellent ani nga kahoy, mao nay gisgutan sa pulong sa Dios sa mga Kristohanon. Naamang yung mga temptasyon, dili man gyud na malikayan. Pero tungod sa tabang sa Holy Spirit, tabang sa Word of God, tabang sa Ginoo sa atong kinabuhi, mahilikay taana. Pareha nang nay kuan diha. Bag diha nga nay
isa ka malita nga 1 billion, matintal ka na, uy. Ya, ayaw ni kuana pare atong gi kuan ni sa una ba to sa kuan bayugan. Ya, ako ning ibilin pastora ha kining kwarta, makasalig ko sa imo. Ingon dayon siya nga dili pud ko kasyur. Mga joke ba ingon na. Meaning na nang mga temptasyon. Pero salamat na lang sa Holy Spirit nga nagatabang nato nga mahimong spiritual repellent sa mga atake sa kaaway sa atong kinabuhi. Lilita ka kumpiyansa para itong among manghod si Dayday. Nasiya'y kaedad po niya si Ningningay. Nasiya'y saging nga hinog si Ningningay. Niya gihatag niya kang Dayday, tag 3 anyos pa siguro to sila, 4 anyos. Day, hawiri usa ning saging nga hinog. Gisalig lang ba? Kay pahawiran lang kay nagikuha ang bata. Pagbalik hurot ng saging nga hinog. Di gyud kasaligan. Gikaon ni Dayday. Now, kini siya is sama sa kahoy nga sidar, 92 sa Salmo no. Sama sa righteous daw, ang righteous sama sa kahoy nga nasa Libanon nga ginganlan og sidar. Usa nga katangian nining sidar is nasiya'y natural repellent, nasiya'y panglaban. Sa ato pod ingon nga Kristohanon, natay natural nga panglaban. Unang-una ang Holy Spirit, niya na Word of God, niya na ang Ginoo nga maga-remind sa ato. Atong palakpakan ang Dios ana. Hallelujah. Kay kung walay gyud Ginoo, ay dali ta madala. Ingon pa tong membro sa bayugan sa una. Maayong musimba pastor kay kung sa kuan pang iyang illustration sa sugal pa kay kung sa kuan pa daw kuno piat-piat pa na say kuan panglaban sa 5 years. So karon gyud una mas maayo gyud kuno musimba. Mao nang sa atong pagpangalagad igsoon is naa ang Holy Spirit. Na may panahon nga mapakyas ta. Dili nato na di ta magpakaron ingnon. Na magkaroon ta og mistake sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Pero ayaw gyud kalimot ang Ginoo andam nga mopasaylo nato. Ang yawa ray mo ingon ayaw kay di nakapasaylon, yawa na. Pero ang Dios andam siya nga mopasaylo sa ato. Kung mapakyas ta. Si Judas lang wala to siya kabantay kay iyang una-una iya gong gibaligya ang Ginoo. Mao tong iyang una-una napayawa gyud pasaylo o day ka Judas nga ang imong gibaligya ang Ginoo. Kadaghay ibaligya, pwede man ta na ibaligya tong imong kuan dito kanang imong refrigerator nganong gibaligya. Di na ka mapasaylo. Mao tong nagtubok si Judas. Igsoon sa panahon nga mapakyas, wala ko maghatag og consent nga magpakasala ka kay mopasaylo. Di ang punto nako, na magoy panahon nga mapakyas ta, ayaw gyud og panuko og duol sa Ginoo. Kaya ang atong Ginoo puno sa grasya og maluluyon siya. Pero ayaw gyud paghimo nagsala kay mo process baya ka ana. Nga moagi ka og proseso ana. Mapasaylo man ka. Para si David nakasala si David. Pasay sala niya kang Batsiba. Ang bana ni Batsiba si Uriah. Iyang gikuan si Batsiba ang asawa atong iyang sundalo. Gipasaylo sa Dios pero ang proseso sa consequences grabe. Giilog ang iyang gingharian. Kasi nag-ilog, iyar pong anak si Absalom. Iyang anak manghud ni Solomon namatay. Naghilak-hilak pag yun siya kay basig maluyang Ginoo dili mamatay. Grabe. Munang pasayloon man tawa may problema. Pero ang process sa consequences basig di ta kaagwanta ba. Munang inay mo katapan ko siya nga di na lang gyud ta ana maghimo anak. Basig mawala tas passing. Next. Kini unity. Ikalima, unity. The limbs of the neighboring tree grow right into the foliage of the neighboring tree and sometimes grow together as one. So even if one tree dies, its limbs will sustain by merging with the surviving tree. Kuyaw siya og kuan karakteristik kay bisag ang lahi nga kahoy niya mukuan ang sanga niya himat yun na to nga kahoy kaya niyang isustain o niya mabuhi. It speak about unity. Panaghiusa nang imong isuo na as problema na ipagsulay pero tungod sa na kay kinaiya sama ani nga klase nga karakter ani nga kahoy pwede mo sustain o unya dili siya mawala sa Ginoo kay naamang ka grow
together in unity. Panaghiusa. Meaning, walay pag kinuanay bitaw. Di ba na may klase sa mga tao nga kung mapurdoy ang isang murag malipay hinon ng isa. Kini dili ingon ani. Murabag nakaandam nga moalalay sa panahon nga naa ka sa down nga kahimtang. It speak about unity. Unique siya nga klase nga karakteristik nga kahoy tungod kay kaya niyang isustain ang life bisan niya tong himatyon na nga kahoy. Sa ato pod nga mga Kristohanon, bisag naatay mga kaigsonan nga murabag nagluya na, murag himalatyo na, pero tungod kay naataan nga karakteristik nga kaya natong isustain sila diha sa pagpangalagad sa Dios. Madasig sila, ma-lift up sila, ma-alive sila sa pagpangalagad sa Dios. Amen. Atong palakpakan ang Dios ni Ana. Mao nang sa 92 sa Salmo nag-ingon dito the righteous like the cedar in Lebanon. Mao nang unsa man ang cedar sa may katangian ani is mao ni siya ang dapat nga kinabuhi sa Kristohanon, magdasig, magligon. Para si kuan, kaudong no? Mga young people, si Dinggoy, gamay pa man ni siya sa una, diri abot asa ra sila ni Ingka, sila ni kuan. Mga gagmay, nagyo siya mo simba diri mga young people, inyong kuno si Dinggoy, kay aron daghan na mo gwapo po diri. Mutuod gyud ba? Diri man siya nagbata man ni sila diri gagmay pa. Mutuod, musimba niya si Rick po nalipay kaayo ko Rick sa imo Rick. O ban sa imo. Kristohanon man pud baya imong misis no sa iya pong igsuon no. Salamat sa welcome kaayo mo sa CHF. Padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Next. Ingon pa diri how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Salmo 133 verse 1. Unsa man daw kuno ka nindot kung ang mga Kristohanon, mga anak sa Dios magpuyo kauban sa panaghiusa. Sunod. Psalms, diyan na lang, dito na. Dito na lang. Last, longevity and vitality. The more it getting older, it becomes stronger. Lahi pog kinaiya di ay ni siya nga kahoy, the more nga magkatiguang na siya, the more siya nga magkaligon. Mao ni siya ang iyang katangian ining sidar. Magkaedad na siya, magkaanam siya og kaligon. Now, 92 sa Salmo, the righteous like the tree of cedars in Lebanon. Unsa may naa sa cedar, the more nga magkadugay, the more nga magkaligon. Ingna imong katapad, the more ka nga magkadugay sa Ginoo, the more nga magkaligon imong pagtuo. Unsa may atong pagpangalagad sa Dios, unsa man ang atong kadugayuna sa pagpangalagad sa Dios, the more ta nga magkaligon diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Unsa man ang kadugay na sa atong pagpangalagad is the more nga magkaligon ang atong relasyon diha sa Dios. Kung dugay na manggud ta, usayang uban laayo na, namalik na sa kalibutan hinuon. Pero ang nature sa sidar is the more nga magkadugay, magkakaraan is the more nga magkaligon. Sama tana ang mga Kristohano niini na the more nga magkadugay ni abot nag 20 ka tuig, 30 ka tuig, the more nga magkaligon sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Next. What shall we do? Unsa may atong buhaton para katong mga karakteristik sa sidar is maoy atong mahimo mabuhat igsuon. Sunod. We should be planted like a palm tree in the house of the Lord. Kinahanglan nga matanom. Unsa may buhaton nato aron mo growta, fresh and flourishing
Mugro ta, develop ta, is kinahanglan nga matanom ka diha sa balay sa Dios. Kung sa may buhaton sa mga anak sa Dios, dapat naa siya sa church. Naa siya natanom sa church. Laktod nga pagkasulti, naa kay church. Mayon ka nga, asa man ka nagsimbahan? Naami church, naa ka diha natanom. Meaning, mura kag tanom nga, gitanom diha ana nga church, diha ka mugro. Unsa may ngalan sa inyong church? Gitawag siya og CHF, Assembly of God. Aron mo grow, aron magamit, aron mahimong useful ta is matanom ta diha sa balay sa Dios. I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Ako malipayon kung naay mo ingon nga adto ta manimbata sa balay sa Dios. O adto ta sa balay sa Dios, malipayon ta nga moadto sa balay sa Dios. Amen. Rek no? Nagi simbahan. Asa man ka nga simbahan, dito ka mo grow. Dito ka mo tubo, dito ka ma-develop. Parehagod atong kuan, kakuan mo atong neighbor, that true neighbor, katong nagsakay og donkey, kabayo dito sa Jerusalem, paingon dito sa Jericho. Nya naman ay lugar diha nga awaaw kaayo, dagko kay bato. Nay mga tulisan diha magatang. Nya katong negosyante nga Samaritan, paglabay niya is gitulis siya. Anya ingon dito 50-50 siya na sa dalan 50-50 himatyo na. Murang nagpinal na ba? Unang niagi priest. Ang priest nagtrabaho sa templo. Pagkakita niya nga naay tao nga gitulis ba? Niya buhi pa, naginawa pa, nilikay ang priest. Katong priest wala tabangi. Ang priest nagrepresent siya sa law, balaod. Mano ang balaod dili makaluwas. Ambot nga ila magyud ang ipamugos nga gyud ang balaod. Picture ang priest, picture siya kay naa maguna ang priest na sa templo. Picture ang priest sa balaod. Wala. Ikaduha is katong Levites. Pag agi sa Levites, pagtanaw niya, uy, na may tao. Naglisod na og ginhawa. Siguro tong tao, kuan ko to, Samaritan gud to siya. Napang consciousness. Pagkadungog niya nga murag naay tao padulong, ang iyang una-una pananglitan 30% na lang ang iyang paglaom nga mabuhi siya. Pagkadungog niya nga naay tao, mabuhi siguro ato 60 to 80%. Ay, salamat sa Ginoo na pagin mabuhi pagyud ko. Pagkahibalo recognize niya nga Jewish di ay kalaban man sila. Balik na 30%. Ang iyang una-una tiwasan siya. Kay kalaban man lang sa Maria o Jewish. Unsay prayer sa mga Hudiyo, Lord, untana ang tuwa sa impierno mga Samarianhon. Grabe mo tunglo ng mga Hudiyo. Hindi. Wala. Nilikay ra ang priest. Ago niya ang katong Levites, nilikay ra pod. Ang Levites is picture siya sa ordinance, mga ordinansa sa Israel. Wala. Ordinances ug law walay makaluwas. Ago niya dili day baliktad ang istorya. Ang katong gitulis Jewish to. Katong nagbuyod nga naglisod na ginawa, Hudiyo to. Unya ang nilabay Hudiyo pod, priest. Wala gani giluwas. Unya ang katong Levites Hudiyo pod, wala giluwas siya. Nilabay ang katong negosyante nga Samarianhon. Pagtanaw niya, uy, na may nagbuyod. Uy, Hudiyo, kalaban. Kalaban gud sila. Ang unang-una tong Hudiyo nga nagpinal na, mabuhi pagyud ko na pagyo ikatulo. Pag-recognize niya nga Samaritan, wala na, patay na. Kalaban gud. Tuokon siya uga dayonon siya patay. Pero unsay gihimo sa Samaritan? Nanaog ug niya gitambalan siya, gipasakay sa dangke, niya gidala ngadto sa kanang hospital dito. Ingon siya nga, tambalin ni tanan, ako ray bahala sa bayad, og unya mubalik ko kay kuhaon na nako siya. Ang Samaritan is picture siya ni Jesus Christ. Giluwas siya sa Samaritan. Niya gidala sa katong local church. Picture to sa local church katong gidalaan.
diha gisalig. Munang diha ka gitanom nga church, diha ka gitambalan, diha ka giayo, o gunya diha ka gisaan nga balikon sa Ginoo. Munang unsa may atong buhaton, dapat matanom ang matarong diha sa church, sa balay sa Dios. Amen. Ina imong katapad, may sama tana ta sa kahoy nga sidar sa Libanon. Akong gihangyon tanan sa pagpanindog og atong daygon ang Dios. Simbahon nato ang atong buhi nga Dios. Atong oras alas 10:30 na. Mubalik lang kog lingkod kay murag sakit man gyud. Di makaya. Sige mga kaigsuunan, atong daygon ang atong buhi nga Dios. Ato ra kung awito ning imo ang himaya o kadungganan. Ibalik nato ang himaya ug dungog sa atong buhi nga Dios. Nining orasas kagabion, salamat sa pulong sa Dios. Unsa man ang mga karakteristik sa kahoy, maingon usab niya na ang atong kinabuhi nga Kristohanon, atong ikinabuhi, atong i-apply, i-practice kadtong mga lesson nga atong nakatunan karon. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo o daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo o daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios. Yes, Lord, hallelujah. Oh, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Hallelujah, glory to God. Let us worship the Lord our God. Pasalamati ang Dios igsoon nga nahigugma kanimo. Pasalamati ang Ginoo nga mo'y nagluwas kanimo, nagpasaylo sa atong mga sala. Salamat Lord sa imong grasya sa among kinabuhi. O gamhanan ka, milagroso ka nga Dios. Dalaygon ka Ginoo sa imo Ginoong pagkamaayo kanamo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga nagtudlo kanamo, naglig-on kanamo sa among pagtuo, sa among pagsalig diha kanimo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga nagiya kanamo o Dios sa among paglakaw ingon nga mga Kristohanon nga nangalaga diha kanimo. Akong giampo Lord kini nga congregation gikan sa mga bata, sa mga young teens, young people ug mga adult. Padayon ka Ginoo sa pag-preserve sa amo Ginoong kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo diha kanimo o Dios. Nagapaabot kami sa imong pagbalik o Dios. Nagapaabot kami sa imong pagbalik Ginoo. Samtang kami magapaabot Lord, magapamuhat kami sa mga buluhaton na imong gisangon kanamo Lord. Magapamuhat kami og sa mga buluhaton para sa among pamilya, sa mga panginabuhi namo, sa among trabaho namo, sa ministry namo o Dios. Salamat kaayo Lord. Dalaygon ka. Amo kining giampo o God. Amo kining gipasalamatan. Di lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen o Amen. Hallelujah. God bless sa matagos.